Amen. Salamat sa ating kapatid, Brother Ninoy. Hallelujah. At inanyan ko ang bawat isa sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ating mga Biblia, mga mahal na kapatid. Sa Romans chapter 10, verse 17. Hallelujah. Isang pamilyar na talata. Sabi rito, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Sabi diyan, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. In Galatians chapter 3, verse 2, ay atin ding mababasa dito patungkol sa mga mananampalataya sa Galatia, ay mababasa natin, "This only would I learn of you." Ito lamang ang gustong malaman ni Apostol Pablo, na receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith, or sa Tagalog ating mababasa, ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Can we say amen, mga mahal na kapatid? At alam natin yung sagot yan. So, kuha lang man tayo ng teksto sa bahaging ito at tayo po ay minsan pa na yumuko at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Butihin naming Diyos, patuloy ka naming sinasamba at pinapasalamatan sa araw na ito. Dakilain ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang mamagnify, hindi ang aming sarili o ang aming kahinaan o ang aming mga pagkukulang, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, na nandyan ang iyong kahabagan sa iyo, ang iyong biyaya, Panginoon, na napakasagana sa bawat isa amin, ay ito ay ang makita at mahayag po sa aming kalagitnaan at patuloy na tumulong sa bawat isa amin. Unang-una na, Panginoon, sa aming mga pananalangin, sa mga bagay, Panginoon, na aming kinakaharap. Tulungan mo po ang bawat isa, patuloy kami na lumago sa pananampalataya, Panginoon. Kaya nga, sa araw na ito, Lord, sabi ng aming binasa, na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At nandito muli kami, Panginoon, para makinig ng iyong mga salita. Turuan mo ang bawat isa amin. Bigyan mo kami ng gabay, bigyan mo kami ng panguna, Panginoon, at hayaan na makita po namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon, na ito ay nahahayag at nagkakaroon ng katuparan. Kaya, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa iyo, aming itong pinagkakatiwala at sinasamo sa tanging mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Ating palakpakan, ating Panginoon. Hallelujah. At malaya po kayo makakaupo sa umagang ito. So, marahil ay hindi po ako magpapakaabala. So, ang ilang mga announcement ay ang ating MC na lang mamaya. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, mga mahal na kapatid. Amen. At sa araw na ito ay nakatalaga o tinalaga, mga mahal na kapatid, para magbahagi po sa bawat isa atin ng isang munting Bible study na ito ay mayroong kinalaman sa pananampalataya. Amen. At sabi rito, ay ating pamamagatan ng ating paksa, ang ating Bible study, or munting Bible study, mga mahal na kapatid, dahilan alam ko na ito ay isang basic na pagtuturo patungkol sa pananampalataya. So, ang ating paksa, mga mahal na kapatid, ay the hearing of faith. So, yan po ay kinuha ko doon sa Galatians chapter 3, verse 2, na sabi doon, "This only would I learn of you, receive you the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith." So, si Apostol Pablo po ay nangusap, dahil kung ating babalikan yung Galatians chapter 3 verse 1, ay makita natin dito na kung gaano pinapakita ng Apostol Pablo na ang mga taga-Galatian believers, mga mahal na kapatid, ay kung paano sila nagpasimula sa pananampalataya ay tila baga naglilingkod na sila, na tila baga paatras na yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi rito, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" So, sinong dumaya? Basahin natin sa Tagalog. Sabi rito, "O mga mangmang na taga-Galatia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo?" So, meron palang nanggagayuma. So, ito ay terminology na Apostol Pablo
na gusto niyang ipakita na tila baga mayroong problema sa kanilang pananampalataya. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga mata ay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? So tila baga mayroong naging problema sa mga mananampalataya sa Galacia, mga mahal na kapatid, na tila baga sila ay umaatras at tila baga yung pananampalataya sa Panginoon ay naibabaling sa walang kabuluhan. In verse 2, sa Tagalog, ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan? So alam po natin yung sagot sa bagay na ito na tinanggap natin. So mayroon na tayong portion na tinanggap sa Panginoon, sa Kanyang Espiritu, na ito ay ating naranasan nang tayo sumampalataya sa Kanya, ay tumanggap tayo ng portion ng Espiritu ng Panginoon. Pero yung kalubusan ay hindi pa natin lubos na nararanasan. O sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya. So binigyan niya ng halaga kung gaano kaimportante ang pakikinig sa pananampalataya. So balikan natin yung Romans chapter 10 verse 17, malimit na itong mapakinggan, na ang pananampalataya ay nagmumula o nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So gaano po ba kahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos? Mga mahal na kapatid. So ito po ay napakahalaga dahil ito yung ginamit ng Panginoon para tayo ay tumanggap sa Kanya. Amen. Dahilan kung hindi po tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, wala po tayo sa araw na ito. At ganoon po kahalaga ang pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. At masabi ko po, mga mahal na kapatid, na sa araw na ito, na napakapalad at napaka-pribilehiyosong tao o natin, mga mahal na kapatid, kapag ang isang tao ay mayroong kakayahan na sila ay makapakinig. Dahilan kung iisipin natin, titingin tayo sa labas, maraming mga tao ang hindi nabigyan ng pagkakataon na sila ay makapakinig. Dahilan merong mga bingi, ang ilan ay bulag, ang ilan ay hindi kompleto ang kanilang mga senses, mga mahal na kapatid. Pero meron din naman tayo nababalitaan, kahit hindi sila kompleto, ay naging mananampalataya sila ayon sa kaparaanan na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At yun ang isang bagay na marahil meron tayong makikita, denomination man ito or end-time message believer, sila ay tila baga dedicated ng lubusan sa paglilingkod sa Panginoon. Isa na lamang nga doon, mga mahal na kapatid, nakalimutan ko yung pangalan, na yung isang nangangaral na walang kamay, walang paa. Ganoon ka-dedicated yung tao na yon, na yung mga nakikinig sa kanya ay ganoon na lamang yung paghanga o kaya pagrespeto sa taong yon, mga mahal na kapatid, dahilan sa kanyang kakulangan ay nagawa niyang sampalatayanan ng Panginoon sa halip na kagaya ng iba ay sa kanilang kalalagayan ay hindi man lang maatim na sampalatayanan ng salita ng Diyos. So napakapalad ng isang tao, ng isang mananampalataya na mayroong kakayahang makinig sa salita ng Diyos. At ito ay dapat na pinapahalagahan natin sapagkat ito ay ibinigay ng Diyos para kumonekta siya sa bawat isa atin. Pero minsan, mga mahal na kapatid, ito ay napapabayaan po natin. Na tila baga, sa halip na gamitin natin yung pakikinig natin, sa napakaraming mga salita ng Diyos ay nagagamit natin sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa ibabaw ng lupa. So paano ba ito sabi pa nga, ay paano tayo magiging biyasa sa bagay na ito? So ang paulit-ulit na pakikinig sa salita ng Diyos, ito ay magiging natural na lang sa atin. So sa Matthew chapter 13, ay tingnan po natin yung sinabi dito ng ating Panginoon. Matthew 13 verse 13 to 16, sabi rito ng ating Panginoon, "Therefore speak I to them in parables." So nangusap
Kaya nga, nangusap ang ating Panginoon sa mga taong ito, sa mga taga-Israel, sa Israelite people, mga mahal na kapatid, ng mga patungkol sa patalinhaga. Because they seeing, see not, and hearing, they hear not, neither do they understand. Sa Tagalog, mababasa natin, kaya't sila'y pinagsasalitaan ko ng sa mga talinhaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig. So yung mga taong ito ay hindi naman talaga bingi na literal, hindi rin naman ito literal na mga bulag, kundi kumpleto yung kanilang mga senses, pero hindi nila nagagawang makita yung nais na ipakita ng Panginoon. At hindi rin nila nagagawang mapakinggan yung nais na iparinig ng Panginoon sa kanila. Sapagkat pili lamang yung makakapakinig ng salita ng Diyos at magkakaroon ng pananampalataya. At napakapalad natin, mga mahal na kapatid, sapagkat sa pakikinig natin, hindi ito sarili nating kagustuhan. Dahilan kung kagustuhan lang natin ito, magmamapuri tayo. So ito ay ginawa ng Diyos, gumawa siya ng isang pagkakataon sa buhay natin upang ma-encounter natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig. At yun, sa panahon na yun, mga mahal na kapatid, doon natin makikita at ma-appreciate na ang Diyos ay napakabuti sa buhay ko. Napakabuti sa buhay ng bawat isa natin, na nagawa niyang i-break yung pagiging bingi at nagawa niyang alisin yung pagiging bulag spiritually, mga mahal na kapatid. At nawa, magpatuloy tayo na bukas yung ating mga paningin at bukas yung ating mga pandinig sa salita ng ating Panginoon. Dahilan kung atras tayo, na dati nakakakita tayo, na dati nakakapakinig tayo, at ngayon dahilan sa ating mga sariling karakter siguro, o kaya sarili nating mga pag-uugali sa ating pride. Dahil ang pride ang isa sa pinaka kaaway ng salita ng Diyos para hindi natin tanggapin ang kanyang mga salita. Diba? Ang pride ang nagiging dahilan para hindi natin makita at maintindihan ang kanyang mga salita. Dahil kapag yung pride, mga mahal na kapatid, kagaya ng mga Israelites people, may pride sila. Dahilan sila lamang yung bansa na kinatagpo ng Diyos sa napakaraming mga taon, thousands of years, mga mahal na kapatid. Sila lamang yung kinatagpo ng Diyos at yung pride na yon ay naghari sa kanilang puso. Kaya nga, nang dumating ang ating Panginoon, nangusap siya sa pamamagitan ng mga talinhaga, nangusap siya ng napakaraming mahalagang bagay, pero hindi nila lubos na mapag-unawa. Dahilan sa kanilang mga sariling pagmamataas. Kaya tingnan po natin ang ating mga sarili, baka sa karamihan na ng ating mga napakinggan, magmataas na tayo at hindi na tayo magpatuloy sa pakikinig. Diba? At meron ding mga dahilan bakit hindi na nakikinig ang isang mananampalataya. Halimbawa, sa araw na ito, yung paksa natin ay pakikinig sa pananampalataya. Merong magsasabi sa atin, ay, alam ko na yan eh. Malimit ko na yung mapakinggan eh. So, yun ay isa sa dahilan na yun ay nagiging boasting, mga mahal na kapatid. Ibig sabihin, pagmamayabang, ay, alam ko na yan. Nabasa ko na yan kahapon, napakinggan ko yan nung manakarang araw. Pero ang hindi pala niya nalalaman na ang Diyos ay kayang magpahayag kahit ulit-ulitin ang kanyang mga salita. Yun yung napakahalagang bagay na dapat hindi tayo tumitigil sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi rito sa verse 14, sa Tagalog, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaiah. So mayroong hula patungkol sa bayan ni Israel. Sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paray hindi nyo mapag-uunawa.
So maraming makakapakinig, pero hindi aabot sa pangunawa ng mga taong ito. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mamamalas. So, gaano ito nakakalungkot na bagay na malinaw nilang napapakinggan ang salita ng Diyos, pero dahilan hindi handa ang kanilang puso, hindi umaabot sa pag-unawa. At hindi umaabot sa pagmamalas na ayon sa nais na ipakita ng ating Diyos sa kanila na kanyang pinagpapaabutan. So makikita din natin, mga mahal na kapatid, na mayroong dalawang uri ng mananampalataya. Na yung isang mananampalataya na pumaparito sa gawain ng Panginoon ay handang makinig, at meron din namang isang mananampalataya na gusto lamang pumarito dahilan lamang sa kanilang presensya. Na gustong makita ng mga kapwa niya mananampalataya at hindi ayon sa gusto o nais ng Diyos sa kanilang mga buhay. So mayroong pagkakaiba po doon, mga mahal na kapatid. As sabi sa verse 15, ito na po yung puso. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. So mayroong dahilan din bakit hindi maabot ng Diyos ang isang tao. Dahilan din sa katigasan ng puso. Dahilan sa ayaw nilang makita. Diba? Baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at makakaunawa. At makakaunawa ng kanilang puso at muling mangagbalik loob at sila'y aking pagalingin. So merong mga itinalaga ang Diyos para katagpuin lamang niya, at meron ding itinalaga ang Diyos para pumaroon sa bagay na mapalayo sa ating Panginoon. In verse 16, datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat mga nakakarinig. So napakapalad pala, mga mahal na kapatid, kung sa pagtingin natin sa salita ng Diyos, patuloy siyang nagre-reveal sa bawat isa atin. Patuloy siyang nagpapahayag sa atin. Masabi na lamang natin, Lord, salamat. Salamat sa pagtuturo mo sa araw na ito. Salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin. Salamat dahilan dinadala mo kami sa higit pa na pagiging biyasa sa pakikinig at pagtingin sa iyong mga salita. And the Lord will teach us sa bagay na ito kung bubuksan natin yung mga puso natin at ibabaling natin ang ating mga atensyon sa kanyang mga salita. At sa paanong paraan, mga mahal na kapatid, higit pa tayong huhubugin ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ito ay pamilyar ding talata, na all scripture is given by inspiration of God. Diba? Napakahalaga na makita natin ito. Na ang lahat ng salita ng Diyos na kinasihan niya, so lahat ng salitang kinasihan niya ay ating mapapakinabangan for profitable, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Tagalog ay mababasa natin lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan natin. Di naman sa pagtuturo. So, sa paraan, mga mahal na kapatid, ng pagtuturo, so ito ay sa pakikinig, nagagawa tayong turuan ng Diyos, nagagawa tayong sansalain ng Diyos, nagagawa tayong sawayin ng Diyos, para tayo ay matuto na nasa katuwiran. At kung nararanasan natin ang mga bagay na ito, mga mahal na kapatid, ay napakapalad natin. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Hallelujah. Napakapalad po ng bawat isa atin na tayo'y tinuturuan, sinasansala ng Diyos kapag ka namamali tayo ng desisyon, kapag ka nagkukulang tayo, sinasaway tayo ng Diyos, kapag ka nagkakamali tayo, sinasaway tayo.
At napakapalad kapag sinasaway tayo ng Diyos ay nakikinig tayo sa Kanya. Dahil maraming sinasaway ang Diyos, pero hindi naman nakikinig sa Kanya. Diba? Maraming mga pangungusap ang nakadirekta sa mga taong ito na mapapahamak, pero hindi naman nila binibigyan ng kahalagahan. Kaya kung sinasaway ka ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral, tanggapin po pala natin ito para tayo ay magkaroon ng katuwiran. All for righteousness. Doctrine in righteousness. Reproof in righteousness, mga mahal na kapatid. So sabi rito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine in righteousness. Kumbaga, i-multiply lang natin yung righteousness doon sa doctrine, sa reproof at sa correction. So lahat ng bagay na ito ay ginagawa ng Diyos para ang kanyang mga pinili, mga tinawag, tinalaga, ay makalakad ng naayon sa katuwiran ng ating Diyos, mga mahal na kapatid. And verse 17, ito yung conclusion ng Apostol Pablo, upang ang tao ng Diyos ay maging perpekto. To be completed, mga mahal na kapatid. Maging kompleto sila. Sabi pa diyan, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. So, tinuturuan tayo kung paano maging mabuti. Dahilan hindi po tayo mabuti, mga mahal na kapatid. Walang mabuti sa atin dito. Lahat tayo dito ay dating mga masamang tao. Di ba? Sabi pa nga ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap doon sa sermon, sa pangangaral doon sa bundok, na kung saan pinakain niya yung ilang libo sa pamamagitan ng tinapay at ng isda, ay nandoon sino mang magkaroon ng galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay nagiging mamamatay tao. Diba? At yon, mga mahal na kapatid, ay isang bagay na dapat nating makita. So we need these things to be complete, to be perfect. Kinakailangan natin ng pag-reproof, pag-correct, and instruction ng Diyos para tayo ay makaabot sa pananampalataya na nais ng Diyos from perfect faith to perfect love, mga mahal na kapatid. Kagaya ng ating inawit. Sa Proverbs chapter 13, verse 1, ay mababasa natin dito. So, pagtiyagaan lang po natin kapag medyo marami ito. Proverbs 13 ay dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama. Kung titingnan din natin ito sa espiritual, dinidinig ng pantas na anak ang turo ng ating ama na nasa langit. Ngunit, hindi dinidinig ng mangduduhagi ang saway. So, but as corner, hear it not rebuke. So kapag ka daw pala, yung isang tao ay hindi nakikinig ng saway, ito ay nagiging isang taong mangduduwahagi. Isang scorner. So tingnan po natin yung ating mga sarili ngayon, kung kapag ka ba mayroong nagpapayo sa atin, nakikinig kaya tayo? Kapag kaya yung magulang natin, spiritual, or kaya natural, ay sila ay nangungusap sa atin, kapag kaya hindi natin mayroong nag-a-advise, hindi tayo nakikinig sa kanila, iba yung magiging tingin sa atin, mga mahal na kapatid. Dahilan sa halip na maging wise tayo, nagiging mangmang tayo sa kanilang paningin. Diba? So a wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. So pagpatuloy natin, verse 2, a man shall eat good by the fruit of his mouth, but the soul of the transgressor shall eat violence. So, sa Tagalog, ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa kanyang bibig. Ngunit ang magdaraya ay kakain ng karahasan. So, kapag yung isang tao ay nandyan, mabuti, nakikinig sa kanyang mga magulang, pagpapalain ang kanyang mga lakad dito sa ibabaw ng lupa. And verse 3 sa Tagalog, Sister Ann,
Siya ang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. So meron po kasi akong gustong patungkulan sa bagay na ito. Siya ang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. So tandaan lang po natin ang mga talatang ito at mamaya maintindihan po natin. Siya ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Patuloy pa tayo, laktawan natin ang ilang mga talata. So laktawan ko na lang dahil kukulangin po tayo ng oras. Sa verse 10, mga mahal na kapatid, ito yung pride. Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit ang karunungan ay nangasa nangaturuang maigi. So, yung karunungan daw po, mga mahal na kapatid, ay nananatili doon o kaya mag-a-abound sa mga tao na handang makinig at handang matuto sa bawat advice na kanyang natatanggap sa kanyang buhay. So sabi ko nga kanina, mga mahal na kapatid, isa sa dahilan kaya ang isang tao ay hindi umaabot sa pakikinig na nakakaunawa dahilan sa kanyang pride, dahilan sa kanyang pagmamataas, hindi niya nagagawang magpakumbaba at tanggapin yung mga payo na kanyang napapakinggan sa kanyang buhay habang siya ay nandito sa ibabaw ng lupa. So only by pride cometh contention. So nagiging pagtatalo lamang ito. Dumarating lamang ito sa kawalang kabuluhan na sa halip na yung karunungan yung matanggap mo ay kabaliktaran po yung nararanasan ng isang tao. In verse 14, sabi pa rito, the law of the wise is a fountain of life, and to depart from the snares of death. Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Verse 15, ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. So good understanding, give it favor. So yan ay napakahalaga na dapat meron po ang bawat mananampalataya. Mayroong mabuting pagkaunawa. Dahilan yan ay nagbibigay ng lingap sa atin, sa Panginoon. In verse 16, every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. So bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman. So, sabi ko nga kanina, ginagawa tayong mabuti at ginagawa tayong mabait ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at tayo'y humahantong patungo sa kaalaman na yan, mga mahal na kapatid. Ngunit yung mangmang ay nagkakalat lamang ng kamangmangan. Kasi yung mangmang, ayaw yang makinig sa mga turo, ayaw yang makinig sa mga payo na kanyang na ibinibigay sa kanya. Gusto lamang niya yung kanyang sariling kaisipan. Gusto lamang niya yung sarili niyang kaunawaan at hindi ang kaunawaan ng ating Panginoon. In verse 18, sabi rito, poverty and shame shall be to him that refuse instruction. So, kahihiyan, kahirapan, kahihiyan, Tagalog, karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng suway. Kaya kinakailangan pala natin patuloy na makinig, patuloy na magpaturo, patuloy na pagpagabay sa Panginoon nang sa gayon hindi po tayo humantong sa karalitaan at sa kahihiyan. But he that regarded reproof. So yan po yung nasa doon sa 2 Timothy chapter 3, reproof, rebuke, instruction na nais ng Diyos sa atin. At diyan tayo, but he that regardeth reproof shall be honored. So diyan tayo tinalaga ng Diyos sa honor na yan, mga mahal na kapatid. Sa Tagalog, para maintindihan natin, ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Amen. So yan po yung nais natin. Magkaroon tayo ng puri, hindi sa ating sarili,
kundi sa saway ng Diyos na nagtuturo sa atin upang tayo ay maging isang mabuting mananampalataya na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Verse 19, the desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. So, abomination sa mga mangmang, sa Tagalog, na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. So kapag yung isang tao kasi ayaw makinig, ibig sabihin niyan, ayaw niyang maturuan, ayaw niyang makorek, ibig sabihin, ayaw niyang hiwalayan yung mga bagay na kanyang ginagawa. Gusto niyang magpatuloy lamang doon. Kasi yung tingin niya, yung kanyang mga bagay na ginagawa ay mabuti. Pero ayaw ng Diyos ng isang tao na hindi marunong makinig. Verse 20, he that walketh with wise men shall be wise. Amen. Kaya piliin natin yung mga tao na ginawang mga pantas ng Diyos at kasamahin natin sila at lumakad tayong kasama nila. Sa Tagalog, para lumalakad ka na kasama, siya na lumalakad na kasama ang mga pantas na tao, ay magiging pantas din. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. So alam natin to, mga mahal na kapatid, na kapag kasama natin palagi ay yung mga, sabihin pa natin na kulang sa salita ng Diyos, ay mayroong epekto ito sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya. So, nag-iingat po kasi ako ng salita, mga mahal na kapatid. Kasi, napakalakas kasi ng speaker natin sa baba. So, sabi rito, ang lumalakad na kasama ng mga pantas na tao ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. So, nandiyan yung influensya na evil communication, corrupt good manners, mga mahal na kapatid. Sa Proverbs 15, 31 to 33, pag-aralan natin yung mga kawikaan na nandito. Proverbs 15, 31 to 33, the ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. Amen. Ang taengang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinatahan sa gitna ng mga pantas, ikaw din ay isang pantas, mga mahal na kapatid. Kaya, ibang bagay kapag yung puso natin ay palagi nang naghahanap ng mga mananampalataya. Diba? Kapag yung isang mananampalataya ay irritable pa rin, nakasama yung kapwa niya mananampalataya, merong problema. Merong problema sa kanyang puso. Na dapat sana ay nag-e-enjoy siya kasama yung kanyang kapwa mananampalataya. Same feeders flock together, mga mahal na kapatid. So the ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. So yung wise na pinapatungkulan ng Panginoon dito, hindi yung wise na nandyan sa sanlibutan, kundi yung wise na mayroong pagkaunawa sa kanyang kalooban. Verse 32, he that refuseth instruction despiseth his own soul. But he that heareth reproof getteth understanding. Diba? Napakalinaw po, mga mahal na kapatid. Sa Tagalog, para higit pang maging malinaw, siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. So yung kanyang pangangailangan, yung pangangailangan ng kanyang kaluluwa, ay hindi niya natutugunan. Na dapat sana ay ibinabalik siya nito sa dati niyang kalalagayan na kung saan doon sa Garden of Eden, mga mahal na kapatid, na napakalinis ng kanyang kaluluwa, doon ito dapat ibinabalik, mga mahal na kapatid. Pero dahilan sa pagtanggi niya palagi sa mga instruction ng Diyos, nandyan, hinahamak niya yung kanyang kaluluwa. Pinupunta niya doon
sa kapahamakan, mga mahal na kapatid, na kung saan mapapalayo sa presensya ng ating Panginoon. So, ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan o kaya nagtatamo ng kaunawaan. Get it? Understanding. And verse 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Amen. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. So, yan pala ay turo ng karunungan sa atin. Ang higit pa tayong magkaroon ng godly fear, mga mahal na kapatid. At sa unahan ng karangalan ay nagpapauna yung pagpapakumbaba. So, kinakailangan pala natin magkaroon muna ng humility. Dahilan yung humility, kapag ka nasa puso natin, anumang sinasabi ng sino mang tao, ito yung pinapakinggan. Binubulay mo, ano ba yung epekto nito sa akin? Pero kung wala yung humility, mabuti man yung sinasabi sa iyo, hindi mo papakinggan yan. Dahilan nagmamataas ka sa iyong puso. Hindi isipin mo, hindi mo kailangan yan. At isa pang ibig sabihin ng humility, ito ay pagiging teachable, mga mahal na kapatid. Capable, ano ba yung teachable? Capable of being taught. Up and willing to learn. Favorable to teaching. So, favorable daw ang taong ito sa pagtuturo. So, yan po yung teachable. Pero kapag ka yung isang tao ay ayaw makinig, hindi po yan teachable. Kagaya ng sinasabi sa Proverbs chapter 18, verse 13, ito po yung gusto kong tingnan natin, nakagaya doon sa sinabi kanina, na yung nag-iingat ng kanyang bibig, mga mahal na kapatid. Dahil ang sabi sa Proverbs chapter 18, verse 13, Proverbs chapter 18, verse 13, sabi rito, he that answereth a matter before he heareth it, it is fully in shame unto him. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Ito po ay isang mabigat na bagay na kapag ka meron kang kausap na isang tao, di ka pa nga tapos magsalita, sumasagot na sa iyo. Sabi ng kawikaan, he that answereth a matter before he heareth it, it is fully in shame unto him. So ito ay kagaya ng isang pangangaral. Nagsisimula pa lamang yung mangangaral, mayroon ng conclusion yung mga nakikinig, at ito yung nagiging dahilan kaya hindi na sila o kaya wala na silang gana sa pakikinig ng pangangaral at pagtuturo. Di ba? Hindi pa tapos mangusap eh. Hindi pa tapos yung paksa. Wala nang gana kasi meron ng conclusion. Meron ng sagot. Pero dapat pala, kailangan natin na maging teachable tayo, mga mahal na kapatid. He that answereth a matter before he heareth it, sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Meron akong napapanood, yung Family Feud, di ba? Kapag yung dalawa ay nagkaharap doon sa host, may isang tanong, hindi pa tapos basahin yung tanong, pumindot na kaagad yung isa, at sumagot, di ba? Hindi pa tapos yung tanong eh. Hindi pa nakukonclude kung ano yung ibig sabihin ng questionnaire, mga mahal na kapatid. Sumagot kaagad siya. Di ba? At nung tingnan yung sagot niya, mali yung naisagot niya, mga mahal na kapatid. Pero nang tapusin nung host, mga mahal na kapatid, yung kanyang question, doon niya naintindihan na napakalayo ng kanyang kasagutan. Di ba? So yung Family Feud kasi, ay siguro alam nyo naman to. Minsan nilalaro ito ng mga kabataan na nandito kapag ka mayroong quiz. Kaya napakahalaga, bago tayo sumagot, intindihin muna natin at tapusin muna natin yung pinapangusap ng tao na nangungusap sa atin.
Kasi meron ding mga mananampalataya, hindi ka pa nga tapos magsalita, sumagot na kaagad at iniwan ka na. Di ba? At ang tao palang ganon, mga mahal na kapatid, ay nagiging mangmang at kahiya-hiya sa kanya ang ganong pag-uugali. So ito ay normal sa isang taong mataas yung pride. So dati ganito tayo, mga mahal na kapatid. Pero turuan panawa tayo ng Panginoon. Higit panawa tayong matuto, higit panawa tayong sawayin ng Diyos sa mga maling gawa na dati ay dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. So yan, dyan na po kasi mga mahal na kapatid, dyan tayo malimit magkamali. Hindi pa nga tapos, may conclusion na tayo. At nagiging dahilan para mawalan tayo ng gana sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahiya-hiya o kahihiyan sa Kanya. So kung ating titingnan yung talinhaga ng Panginoon patungkol sa mga hahasik, so saan kaya nakapasok yung taong ganito, mga mahal na kapatid? Hindi pa nga tapos, hindi pa nga, he that answereth a matter before he heareth it is fully in shame unto him. Basahin natin yung Matthew chapter 13, verse 18 to 23. Sabi rito, Matthew 13, verse 18 to 23. So ito na po yung paliwanag ng Panginoon doon sa kanyang ibinigay na parable. Sabi diyan, pakinggan nga ninyo ang talinhaga tungkol sa mga hasik. So ito na po yung ibig sabihin ng Panginoon, na mayroong 4 na uri ng lupa. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Sa tingin kaya natin, yung Proverbs chapter 18 ay pumasok dito, mga mahal na kapatid. Balikan po natin yung verse muna yun. Verse 19. Na kung sino man ay nakikinig ng salita. So tila baga, yung Proverbs chapter 18 verse 13 ay hindi pa pumasok dito. Hindi pa pumasok sa unang uri ng lupa. Dahilan yung tao na ito ay nakikinig na ng salita. Pero yung sa Proverbs chapter 18, hindi pa nga tapos, mga mahal na kapatid, mga kapatid na mangusap, sumasagot na. So makikita natin na yung kalagayan ng puso ng Proverbs chapter 18 ay napakalayo, mga mahal na kapatid, sa kalooban ng Diyos. Verse 20, patuloy natin, at ang nasik sa mga batuan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay, tinatanggap ito ng buong galak. Verse, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig, dahil sa salita, pagdakay, natitisod siya. Next, 22. At ang nasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Verse 23, nawa dito tayo mga mahal na kapatid, at ang nasik sa mabuting lupa, ito yung mga dumirinig at nakakaunawa. Tinatapos nila yung pangangaral, mga mahal na kapatid, na hindi inaantok. Di ba? Yung conclusion ay sa pagtatapos ng pangangaral. Hindi sa pagsisimula, mga mahal na kapatid, para yung conclusion ay kaabang-abang. Amen. Kapag ka nga naman yung isang pelikula ay kaabang-abang, mga mahal na kapatid, walang inaantok. Di ba? Pero kung yung pelikula napanood mo na ng ilang beses, sa pangalawang panonood mo, antukin ka na. Di ba? So kagaya po yan, siguro, pasensya na kung mayroon tulad natin yung pangangaral. So nawa, tingnan natin na yung pangangaral ay palaging kaabang-abang, mga mahal na kapatid, sa atin. Dahil yung mga tao na inaantok palagi sa pagtuturo at pangangaral, mayroon na po silang conclusion sa kanilang mga puso.
Wala na silang kasiyahan na makinig pa. Wala na silang kasiyahan dahilan iniisip nila, alam na nila yan eh. Ay, alam ko na yan. Ay, napakinggan ko na yan. Pero, kinakailangan pala natin, palagi tayong makinig, palagi tayong maging teachable, mga mahal na kapatid, nang sa gayon, ang bawat salita na ating napapakinggan, ito ay nagiging kasiyahan sa ating mga puso. Amen. So, medyo kakaiba lang ang bagay na ito. At nang makita ko kasi ito, mga mahal na kapatid, ay napakarami yung aking nakita na he that answereth a matter before he heareth it, ito ay kamangmangan sa kanya. At nakikita ko yung aking sarili sa bagay na ito, na minsan kapag guilty kasi tayo sa isang bagay, hindi pa nga tapos mangusap yung isang kapatid natin sa atin, sumasagot na tayo na iba na yung itsura ng ating mga muka. Diba? Nakikita tuloy yung puso natin na mayroong problema sa puso natin. So lahat tayo dumaan sa ganitong bagay, pero tayo ay tinutuwid at tinuturuan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 20, verse 18. Sabi rito, every purpose is established by counsel, and with good advice, make war. So, sa Tagalog, bawat panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo. So, kung meron man tayong panukala, meron man tayong plano, nawa, matatag ito sa pamamagitan ng payo ng mga elder, ng mga lingkod, ng salita ng Diyos, ng Panginoon mismo, mga mahal na kapatid. Nang sa gayon, maging mabuti yung bagay na ating pinapanukala sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kung may plano tayo, ayaw naman natin makinig, so hindi tayo magiging handa, mga mahal na kapatid. At baka consequences lamang yung maranasan natin. And with good advice, you make war. So ano ba yung ibig sabihin niyan? Na sa pamamagitan ng mabuting pamamatnubay ay makikipagdigma ka. Sa Luke chapter 14, para ating maintindihan ito, ano ba yung nangyayari kapag mayroong digmaan, mga mahal na kapatid? Verse 31 na lang, mga mahal na kapatid. Hindi ko na babasahin yung verse 28. So verse 31, o aling hari na kung sasalubong sa pakikipagdigma sa ibang hari ay hindi mo nauupo at sasangguni kung makakaharap siya na may 10,000, sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. So kinakailangan niya ng counselor. Kung meron po kayong napapanood dati na mga movie, hindi yung mga gera ngayon na World War I, World War II, kundi yung mga movie, na war movie, mga mahal na kapatid, na mayroong kinalaman yung mga espada pa yung ginagamit, yung mga may kabayo pa, na bago po magsimula yung gera, yung labanan nila, mayroon munang pupunta sa unahan. Mag-uusap muna sila kung itutuloy ba nila yung gera o hindi. O meron namang pangyayari, mga mahal na kapatid, na yung naagrabyado ay pupunta doon sa nakaagrabyado sa kanya na makikipag-peace offering, mayroon siyang ibibigay na sabihin pa natin, covenant, mga mahal na kapatid, na kung ibibigay mo yung ganitong halaga, hindi kami makikipaglaban sa iyo. At yan po, mga mahal na kapatid, kapag ka yung isang kampo ay mayroong mabuting consultant, mayroong mabuting o mayroong wise na advisor, mga mahal na kapatid, ay hindi hahantong sa pakikipagbaka. O kaya naman, kung wise talaga yung consultant o kaya yung advisor nila, yung mga pantas nila, hindi sila makikipaglaban na hindi sigurado na hindi sila magwawagi. So yan po pala yung ibig sabihin nun. Na with a good advice, you make war. Makikipagbaka ka dahilan alam mo na ikaw ay llamado, kaya ikaw ay positibo, na ikaw ay mananalo. So yan po yung nais ng Diyos sa atin. Bago tayo makipagbaka sa kaaway, inihahanda muna tayo ng Diyos. Siya po yung nagiging counselor natin. Siya po yung nagiging, sabi nga sa Isaiah 9:6, siya yung nagiging wonderful counselor, the mighty God and the everlasting Father sa atin, the Prince of Peace. Amen.
So, sa Proverbs 19, verse 20, sabi rito, hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. So, magkaroon tayo ng makinig ka ng payo, tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Amen. So, yan po yung nais ng Diyos sa atin. Sa Colossians chapter 2, sabi rito, mga mahal na kapatid, verse 1, for I would not, sa Tagalog na lang siguro, sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa nga sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Verse 2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos na makatuwid bagay si Kristo. So, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. And verse 3, sabi rito, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So, sa Panginoon pala, kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. So, nawa, mga mahal na kapatid, makita natin na sa Panginoon, lahat ng kaalaman, lahat ng karunungan, at kayamanan na kinakailangan natin. So, saan tayo makikinig? Kanino tayo makikinig? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Sapagkat, sabi sa verse 4, mababasa natin dito, in this I say, lest any man should beguile you with enticing word. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. So pagka pinag-usapan kasi yung pakikinig, mga mahal na kapatid, masabi natin dito, baka merong madaya sa atin. Hindi lahat ng magagandang pananalita ay makakabuti sa isang mananampalataya. Hindi lahat ng mabuting pananalita. Ito yung sinasabi ng prophet, yung sugar-coated word ay hindi makakabuti sa isang Kristiyano. Dahilan ito ay magiging isang diabetic, mga mahal na kapatid. So, kinakailangan natin yung pure word ng Panginoon. Amen. Hindi lahat ng magandang pananalita para sa atin ay makakabuti sa atin. So, 1 Corinthians 15:33, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. So, hindi ibig sabihin ng evil communication ay pawang mga masasamang pangungusap. Kundi, meron ding mga mabuting pangungusap, pero ito pala ay kakibat yung mga masasamang pagtuturo ng kaaway sa atin. So, be not deceived, evil communication corrupt good manners. So, nawa, ang makita sa atin, ang ating lumalabas sa ating mga bibig ay pawang purong salita ng ating Panginoon. Matthew 24, verse 24, sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulaang Kristo. Bulaang tila baga anointed, pero hindi naman totoong anointed ng Panginoon. False prophet and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Kung maaari, baka madaya ang mga pinili ng ating Panginoon. Pero salamat, dahil yung mga pinili ng Diyos, kailanman ay hindi na madadaya. Sila ay magiging biyasa sa salita ng Diyos, sila ay magiging sanay sa pakikinig sa kanyang mga salita. So diyan tayo dinadala ng Diyos, ang tayo ay maging biyasa, mga mahal na kapatid. Sa James chapter 1, verse 16 to 19, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Amen. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo ay maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Amen.
And verse 19, nalalaman ninyo ito, mga minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, at magmakupad sa pagkagalit. Swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So, kinakailangan natin magmaliksi tayo palagi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagka napakinggan natin, ay may Bible study doon. Ay, gusto kong sumama doon, mga mahal na kapatid. Pero yung iba na ayaw maging biyasa sa salita ng Diyos, kapag ka merong napakinggan, ay may Bible study doon. Ay, sila na lang. Kaya na nila yan. Yung paksa naman dyan ay mga basic lang. Hindi ko na kailangan yan. So nawa, walang ganun sa atin, mga mahal na kapatid. Kung available ka, pumaroon ka, dahil doon yung salita ng Diyos na makakapagpadunong at makakapagpapantas sa isang tao. So piliin natin palagi yung kanyang mga salita. Amen. Kahit hindi ka patayuin doon, okay lang yan. Ang importante, makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Galatians chapter 3, from verse 1, ito na po yung ating binasa kanina. Sa Galatians chapter 3, O mga mangmang na taga-Galatia, sino ang nagsigayuma sa inyo? Na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. So maliwanag na inihayag sa atin. Pero dahilan sa mga matatamis na pangungusap siguro sa panahon ng ating kapatid na si Apostol Pablo, maraming nagayuma dahilan sa mga mabubuting mga pananalita na maliwanag na nakita nila ng kanilang mga mata na itong ating Panginoong Jesucristo ay napako paalang-alang sa bawat isa atin, alang-alang sa kanila. And verse 2, ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? So paano daw natin tinanggap o tatanggapin ang Espiritu ng ating Panginoon? Alam natin yung kasagutan. Sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. In verse 3, sabi rito, nagpakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu. Ngayon, nagpapakasakdal kayo sa laman. Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming bagay, kung tunay na walang kabuluhan. Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo. Ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig tungkol sa pananampalataya. Gaya nga ni Abraham na sumasampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Amen. At sapagkat pinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil, sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. So meron ng ebanghelyo sa panahon ni Abraham, pero dahilan sa nakinig si Abraham, siya ay pinagpala at naging ama ng ating pananampalataya. Kaya't ang sa mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Amen. So, kanino tayo? Sa paano tayo tatanggap ng Espiritu? Sa pamamagitan ng tungkol sa pananampalataya. So, wag po tayong magsawa, mga mahal na kapatid, na makinig ng payo sa pamamagitan ng pangangaral at ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Patuloy nating i-desire sa Panginoon na maging malinis yung puso natin, maging teachable, maging handang makinig, sapagkat dyan nalulugod ang ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, mga mahal na kapatid, nawa meron po tayo nakuha, meron tayong napulot kahit papano, the hearing of faith, simpleng pangangaral,
Pero nawa, yung conclusion ay ating naintindihan sa araw na ito. Pagpalain po ang bawat isa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat. Hallelujah. At yuko po natin ang ating mga ulo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin, nagsasaway sa amin, at dinadala kami sa katuwiran na nais mo sa bawat isa sa amin. Lord, kung nasumpungan mo kami sa katigasan ng aming puso, patawarin mo kami, Panginoon. At kagaya po ng dalangin ng iyong lingkod, na kung meron man nasabi na ito ay mula lamang sa akin, Panginoon, patawarin mo. At kung merong kalabisan, patawad mo, Panginoon. At kung meron mang kakulangan, ikaw ang magpuno. Ikaw ang magturo pa ng higit pa sa iyong mga lingkod, Panginoon, na ginagamit sa dakong ito. Nang sa gayon ay higit pa kaming mahubog at magamit mo ng mabisa, Panginoon, sa ministeryong ito na itinalaga mo sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong gawain na ito at ang bawat isa amin nawa ay umuwi na mayroong kasiyahan at mayroong mababago muli sa aming mga buhay. Hallelujah, sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, dakilain lamang iyong pangalan. Hiling namin ito at samo sa iyo sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. In we say amen. Yung binibigay sa ating kapatid. God bless you po, Kuya Ninoy.